Idineklarang food supplement na dumating sa NAIA ay kinumpiska ng customs dahil ang nasabing food supplement ay napag-alaman na droga pala ang laman na nanggaling sa Vancouver, Canada. Bistadong mahigit 20 milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa NAIA na idineklarang health supplements. Paliwanag naman ng lalaking nag-claim ng parcel na utusan lang siya. May unang balita si Nico Wahi. Idineklarang health supplements ang parcel na ito na galing Vancouver, Canada. Whey protein na nakasulat sa mga pakete. Ito yung mga iniinom ng mga nagpapalaki ng katawan. Pero ang laman, shabu pala ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nasa mahigit 3 kilo ito at nagkakahalaga raw ng mahigit 20 milyong piso. Nabisto ito pagdaan sa scanner ng Bureau of Customs sa Central Mail Exchange sa PhilPost sa Pasay. Nung na-x-ray, yung sa image niya, merong suspicious. Pinaka-canine sweeping siya or pinaamoy sa aso. So, umupo yung aso, which means that yung is positive. May indication na positive po. Kaya binuksan po siya. Dito na hinintay ang receiver ng parcel na ang nakasulat ay Joseph Acogido. Nung clean niya, binuksan na ni examiner yung and then tinesting kit, and then dun sa testing kit lumabas na methamphetamine. Inaresto ang lalaki nag-claim, pero ayon sa kanya, hindi talaga Joseph Acogido ang pangalan niya. Ang mga ID raw na ipinakita niya ay peke. Nautusan lang daw siya ng isang kakilala at hindi niya alam na droga ang laman. Kasunod pa nga raw niyang nag-utos sa kanya papuntang PhilPost, pero bigla na lang daw silang nawala. Dinala po yung ID sir na dalawa. Sabi sa akin lagyan ko lang daw ng picture. Tapos pagbalik niya nakalaminate na, sabi niya sa akin, yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya sir, food supplement daw. 10,000 piso raw ang pangako sa kanya basta makuha ang parcel. Pang-uwi raw sana niya ito sa General Santos City. Ayon sa mga otoridad, bago ang pagkuha ng suspect ay naghinala na sila sa parcel na galing pa sa Vancouver, Canada. Nang dumaan sa x-ray machine at ipaamoy sa canine dog ay nagpositibo na droga ang laman ng parcel kaya binuksan na ito. Tumambad ang nasa higit kumulang 3 kilo ng hinihinalang shabu na itinago pa sa 3 pakete ng protein supplement. Nagkakahalaga yan ng nasa 20 milyong piso. Ayon sa otoridad, gumamit ng ibang pagkakilanlan si Bagataw at nagpresenta pa ng mga peking ID ng i-claim na ang item. Ayon kay Bagataw, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick upin ang parcel kapalit ang 10,000 piso. Napapayag daw siyang i-claim ang item dahil kailangan din daw niya ng pera. Sabi niya sa akin, yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya sir, food supplement daw. Binuksan sir, hindi naman ako umalis kasi hindi ko naman alam na droga talaga sir. Dadalhin sa detention facility ng PDEA si Bagataw na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Eto guys ang mahirap kung totoo ngang napag-utusan lang ang lalaki. Pero dahil nga siya ang magkiklaim ng parcel, ay siya ang makukulong. Buti nga at makukulong lang dahil kung dito yan sa ibang bansa, kahit na pag-utusan ka lang, ay parusang kamatayan ang ihahatol sa iyo. Kaya mag-ingat tayong lahat lalo na sa mga nag-aalok ng malaking pera para lang i-claim ang isang padala. Doon pa lang ay dapat magtaka na kayo. Huwag na huwag kayong manghihinayang sa napakalaking alok na pera kung wala naman kayong kasiguraduhan. Kaysa kayo naman ang makasuhan. Kailangan yung mag-ingat lalo na yung mga nagpapadala papunta sa ibang bansa. Dahil baka magaya kayo dito. Okay. Like you? Six blast na. Okay. Ano sa akin? No, no, Tiket. Sir. Okay. Mag-iswati. Continue. يلا خير. مين؟ سلطان جاء؟ ها؟ يلا سلطان. Kailangan.
How much this one? 1729. الحمد لله ما جت اجا اخذ زبون من جد طلعوها الحين طلعونا كلهم Nobody touch any bag, okay? كيس كيس قلت لكم عيب عليكم ما في صوت. حرام سكر والله. Stop the video. Parusang kamatayan ang hatol sa nagdala niyan na nangyari dito sa United Arab Emirates na pinadala lang sa kanya ng kanyang kaibigan. Pero hindi niya inaakala na droga pala ang laman. Kaya guys, maging paalala at babala ito sa lahat na huwag basta-basta magtitiwala or tatanggap ng mga padala or kahit mag-receive ng mga bagay na galing sa ibang bansa kahit nag-aalok ng napakalaking halaga.